Hi! Recap tayo movie here. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang action drama comedy film na tinatawag na Big Brother. Mag-ingat at magingay. Si Henry ay bumalik sa Hong Kong matapos ang ilang taong paglilingkod sa militar ng US. Naghahanap ng pagkakataon na maging guro, pumunta siya sa kanyang dating paaralan sa Takchi Secondary. Napansin ng punong guro na wala siyang karanasan sa pagtuturo. Pero pagkatapos ipakita ang isang sulat ng rekomendasyon mula sa isang mas mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, sinabi ng punong guro na ang klase na itatalaga sa kanya ay ang pinakamasama sa kanilang paaralan. Sa umaga ng kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase at nakita niyang nasa kaguluhan ito. May mga estudyanteng natutulog, ang iba ay umaawit, ang ilan ay naglalaro ng video games, habang marami sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Kahit na pumasok ang guro, hindi siya pinansin at ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na makuha ang kanilang atensyon pero nagkunwari silang hindi siya naririnig. Nagsawa na siya sa pagsubok na makuha ang kanilang atensyon at naglakad-lakad sa silid-aralan, nagkomento sa mga bagay na ginagawa na nila. Ang mga estudyanteng nagluluto ay pinagsabihan na kumain ng mas kaunting ramen dahil ito ay naglalaman ng sobrang sodium. Nilapitan ni Henry ang isang batang lalaki na si Zufa na naglalaro ng ukulele at tinulungan siya. Ganon din, pinayuhan niya ang isang batang gamer na mag-ingat sa radiation na maaaring matamo mula sa pagtitig sa screen buong araw. Nang sa wakas ay nagsimulang makinig ang mga estudyante sa kanya, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa pisara. Nagtawanan ang mga estudyante dahil pangit ang kanyang sulat kamay. Pagkatapos, may isang estudyanteng tumawag sa kanya at sinabing umalis sa klase, pero tinawanan lang ito ni Henry. Muli siyang pinabayaan ng mga bata at ipinagpatuloy ang kanilang mga aktibidad. Nang magsawa na siya, gumamit si Henry ng rubber band at chalk para patakbuhin ang fire sprinkler sa silid. Agad na kumalat ang mga estudyante para hindi sila mabasa. Sa wakas, nakuha niya ang kanilang buong atensyon at formal na tinanggap sila sa kanyang klase. Matapos ang klase, isang grupo ng 5 pinakamababang ranggo na estudyante ang nagtipon sa sports supply room para manigarilyo. Ang leader ng grupo na si Jack ay may crush sa isang A-grade na estudyante mula sa ibang klase. Napansin ng iba na nakatingin siya sa kanyang larawan at tinukso siya. Ang grupo ay may alitan sa mga mayayaman at spoiled na mga bata mula sa basketball team ng paaralan. Pumasok sila sa supply room at tinukso si Jack tulad ng dati dahil siya ay mahirap. Pagkatapos, nag-e-ensayo ang basketball team habang pinapanood sila ni Jack at ng grupo mula sa malapit. Nahulog si Jack ng isang bote sa court na naging dahilan para mahulog ang leader ng team. Nagtawanan ang grupo pero pinagsabihan sila ng guro sa Ingles na si Miss Liang. Upang maiwasan ang parusa, naglaro sila ng prank sa kanya at tumakas habang abala siya sa paglilinis ng kanyang mesa. Sa ibang lugar, nag-aalala ang punong guro ng paaralan dahil balak ng Education Board na bawasan ng 20% ang kanilang taunang pondo. Dumating ang mga tao mula sa board para mag-tour sa paaralan at suriin kung saan ginagamit ang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa silid-aralan kung saan nag-set up ang mga estudyante ng balde ng tubig para i-prank siya. Pero mas mabilis ang kanyang reflex kaysa sa bumabagsak na balde at naitulak niya ito. Ang mga estudyanteng naghintay para pagtawanan siya ay nagulat. Humingi si Henry ng pakete ng sigarilyo mula kay Jack, na alam niyang naninigarilyo. Ibinigay lang ito ni Jack, na curious kung ano ang balak niyang gawin. Pagkatapos, tinanong ni Henry si Zufa na pangalanan ang 3 sangkap na nasa sigarilyo. Nang tama ang kanyang sagot, pinayagan siyang hindi pumasok sa klase para sa araw na iyon. Lahat ay nagsampo sa kanilang mga mesa na humihingi na makapag-skip din sila sa klase. Nang tumigil sila, ibinigay ni Henry sa kanila ang lahat ng sigarilyo at inutusan silang suriin ito. Alam ni Henry na kung sabihin tungkol sa epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi sila magiging seryoso. Kaya sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paninigarilyo ng sigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay sila ng atensyon sa guro at talagang interesado sa pag-aaral. Pagkatapos tumunog ng bell, humingi siya sa kanila na ibalik ang mga sigarilyo at nagkasundo ang mga estudyante ng may pag-aalanlangan. Noong araw na iyon sa cafeteria, ang kapitan ng basketball team ay pinatumba ang isa sa mga kaibigan ni Jack na si Bruce. Nagbigay ito ng argumento sa pagitan ng mga grupo na kalaunan ay naging laban. Nagbatuhan sila ng pagkain at mesa sa isa't isa, sinira ang lugar. Nang maglaon, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang nasuspend dahil sa pagsisimula ng laban. Nahanap ni Henry si Jack na nakikipaglaban sa kanyang kalaban sa pasilyo at pinigilan sila. Nang tanungin na kumalma, inakusahan ni Jack ang paaralan ng hindi makatarungan dahil ang mga mayayaman ay walang parusa. Nang araw na iyon pagkatapos ng paaralan, sinuri ni Henry ang mga file ng 5 estudyanteng iyon upang malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Ang unang lalaki ay si Zufa, anak ng isang Pakistani na immigrant na palaging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang inaakusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang komunidad. Ang tanging hangarin ni Zufa sa kanyang buhay ay maging musicero. Ang ikalawang estudyante ay isang batang babae na si Denan. Siya ay naging pagkadismaya ng kanyang ama mula pagkasilang dahil lagi niyang gustong magkaroon ng anak na lalaki. Sa buong buhay niya, sinubukan ni Denan na makuha ang respeto ng kanyang ama.
Pumunta pa siyang magpagupit ng maikli at naglaro ng mga sasakyan para magkunwaring lalaki. Ngunit, hindi siya pinapansin ng kanyang ama habang tinatrato niya ang kanyang nakababatang kapatid na parang prinsipe. Kasunod nito, mayroon tayong mga magkapatid na sina Bruce at Chris. Tumakas ang kanilang ina kasama ang isang lalaki nang sila ay mga bata pa, na naging dahilan para maging lasenggo ang kanilang ama. Sila lamang ang mayroon sa isa't isa habang lumalaki. Si Bruce ay naging adik sa video games upang makatakas sa realidad habang si Chris ay nagsikap sa isang grocery store upang kumita para sa pamilya. Sa huli, walang impormasyon si Henry tungkol sa pinagmulan ng pamilya ni Jack. Sa susunod na eksena, makikita natin si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang waiter. Dumating si Jianying, isang MMA bettor, sa restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nang hindi nakatingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang mamahaling lighter ngunit nahuli siya. Pinaulanan siya ng mga tao ni Jianying habang tinitingnan ang ID ni Jack. Nang malaman na siya ay estudyante, binigyan siya ni Jianying ng kaunting pera at inalok siya ng trabaho bilang kanilang food delivery man. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang tahanan ni Zufa at nakita niyang tumatakbo siya mula sa kanyang ama at mga kasama pagkatapos magnakaw ng tiket. Tinulungan siya ni Henry sa simula, ngunit matapos malaman ang dahilan kung bakit siya hinahabol, kinuha niya ang panig ng ama. Pagkatapos, nagkasama sila ni Zufa sa tulay. Upang himukin si Zufa na gawin ang kanyang nais, kumanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa kalye. Ilang sandali lamang, sumali si Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos na mabuli sa paaralan taon na ang nakalipas. Samantala, umuwi ang ama ni Bruce at Chris ng huli tulad ng dati at inutusan silang kumuha sa kanya ng beer mula sa tindahan. Nang tumanggi ang mga magkapatid, sumigaw siya sa kanila na umalis sa kanyang bahay. Sa susunod na araw, nakipagkita si Henry sa kanilang ama at kinumbinsi siyang mag-rehab para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Samantala, nagdala ng isang bag ng mga produktong pampaganda ang ama ni Denon at hiniling na kumilos siyang parang babae kahit isang beses. Si Denon ay nagalit sa kanya dahil palagi siyang pinaparamdam na hindi siya sapat. Inilagay niya ang pampaganda sa kanyang nakababatang kapatid at nagtangkang umalis ng bahay gamit ang susi ng kotse. Papunta na siyang umalis sa kotse ng kanyang ama ngunit nahadlangan siya ni Henry sa tamang oras. Sinabi niya sa kanya na ilegal ang magmaneho ng walang lisensya at nagmungkahi ng alternatibo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang go-kart racetrack. Inanyayahan din ni Henry ang kanyang ama at pinakilala sila sa karera. Walang awa ang ipinakita ng ama at anak sa isa't isa sa panahon ng karera at sa huli ay nauwi sa labas ng track. Biglang nabangga ang go-kart ni Denon ng isang sasakyan ngunit nagawa niyang umiwas dito. Hindi ito alam ng kanyang ama na umiyak na parang namatayan sa kanyang anak na babae. Napagtanto ni Denon na talagang mahal siya ng kanyang ama at niyakap siya. Sa susunod na araw sa paaralan, sina Bruce at Chris, kasama ang isang grupo, ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang makapanayam ng isang recovering alcoholic. Sila ay nagulat nang malaman na ang kanilang dapat ay interview ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom. Sagot ng ama, mahal na mahal niya ang kanyang asawa ngunit iniwan siya nito sa pinakamababa niyang punto sa buhay. Dahil dito, nagsimula siyang uminom at nakalimutang mayroon siyang 2 anak na kailangang alagaan. Hindi niya binanggit na sina Bruce at Chris ang kanyang mga anak, ngunit humingi siya ng tawad sa kanila. Sa huli, naiiyak ang magkapatid. Samantala, si Jack ay nagsimulang magtrabaho para kay Jianying, isang MMA bettor. Inalok siya ni Jianying ng malaking halaga para lagyan ng droga ang inumin ng isang fighter sa susunod na laban. Bagaman nag-aalangan, napilitan si Jack na tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, nilagyan ni Jack ng droga ang inumin ng fighter, ngunit nahuli siya. Bago pa niya masisi si Jianying, binugbog siya at ikinandado sa isang locker. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Henry at tinanong ang mga tao roon kung nakita nila ang kanyang estudyante. Sinabihan siya ng mga lalaki na umuwi na lamang, ngunit narinig ni Henry si Jack na humihingi ng tulong mula sa loob ng locker. Nang malaman niyang natrap si Jack, inatake ni Henry ang mga lalaki at madaling natalo sila. Nang sumugod ang mga fighter, nagkaroon ng matinding laban ngunit nailagan lahat ni Henry ang kanilang mga atake. Sa huli, napatumba niya ang pinakamagaling na fighter na dapat sana'y lalaban sa ilang minuto. Sa susunod na eksena, nasa ospital si Henry upang magpagamot ng kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ay lahad ang katotohanan tungkol kay Jianying ngunit pinatigil siya. Umabot sa telebisyon ang balita at si Henry ay nakilala bilang ang lalaking tumalo sa isang professional fighter upang iligtas ang kanyang estudyante. Lumaki ang respeto sa kanya ng mga estudyante, at sa pagkakataong ito, tumayo na sila upang batiin siya tuwing papasok sa klase, nakabaligtaran ng kanilang asal noon. Isang flashback ang nagpakita na si Henry ay isang prankster noong siya ay nasa paaralan. Nagtapon siya ng water balloon sa isang estudyanteng tumutugtog ng piano sa isang event para sa mga magulang. Pagkatapos, nakipag-away siya sa estudyanteng ito at nabali ang kamay ng bata. Nasuspend siya dahil sa pakikipag-away at kinailangang lumipad patungong Amerika. Simula noong araw na iyon, mas sineryoso ng mga estudyante si Henry sa pagtuturo at nagsimulang mag-aral ng mabuti para sa nalalapit na college entrance test. Lahat ay gumagaling, maliban kay Bruce na nalulong sa paggamit ng mga tableta. Habang si Chris ay bumaling sa video games para takasan ang mga problema ng pamilya, si Bruce naman ay nagsimulang gumamit ng droga. Dahil dito, hindi siya nakakonsentrate at hindi maganda ang naging resulta sa mock entrance test.
Nangako si Henry na tutulungan siya, ngunit patuloy na nalulugmok si Bruce. Sa kalaunan, tumalon si Bruce mula sa balcony ng kanilang bahay. Dinala siya sa ospital at nakomatose. Ibinaligtad ng media ang balita at sinisi ang paaralan at si Henry sa ginawa ni Bruce. Kinausap si Henry ng mga opisyal mula sa Education Board at nagpas siyang bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit at umaalis sa paaralan, hinabol siya ng mga estudyante, nagsusumamo na manatili siya. Sila ay nasaktan sa kanyang pagkawala, ngunit alam nilang kailangan nilang gawin ang lahat upang pumasa sa darating na pagsusulit upang ipagmalaki siya. Mula sa araw na iyon, nag-aral sila ng mas doble ang sipag upang patunayan sa board na si Henry ay isang mabuting guro. Sa araw ng pagsusulit, natanggap ni Jack at ng kanyang mga kaklase ang isang text mula kay Henry na humihiling sa kanila na magpunta sa paaralan isang oras bago ang exam. Nang magtipon ang mga estudyante, nalaman nila na ito ay plano ni Jianying upang i-lock sila sa paaralan at hindi sila makapunta sa exam hall sa oras. Ginagawa ito ni Jianying upang turuan si Henry ng leksyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Henry at nalaman ang plano ni Jianying. Pinalaya niya ang mga estudyante at nakipaglaban sa mga tauhan ni Jianying upang pigilan silang saktan ang mga bata. Nakatakas ang mga estudyante at agad na nagtungo sa examination hall habang patuloy na nakikipaglaban si Henry kay Jianying. Habang naglalaban sila, inamin ni Jianying na siya ang batang binato ni Henry ng water balloon noong bata pa sila. Dahil nabali ang kanyang braso, hindi na siya nakasali sa isang malaking music competition. Simula noon, hindi na siya muling tumugtog ng piano at sinisi si Henry sa pagkasira ng kanyang pangarap. Sinubukang makipag-usap ni Henry ngunit inatake siya muli. Nakipag-agawan sila sa kutsilyo, at sa huli, nagkaroon ng pagkakataon si Henry na patayin si Jianying ngunit hindi niya ginawa. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya noong sila ay bata pa at lumayo na lang. Nakarating ang mga estudyante sa examination hall sa tamang oras at natapos ang pagsusulit. Pagkaraan ng ilang linggo, lahat sila ay pumasa ng may mataas na marka. Si Jianying ay muling nagsimulang tumugtog ng piano ngunit marami pa siyang kailangang pagsasanay bago niya maabot ang dating galing niya. Mabilis na nakabawi si Bruce at nangakong sasali sa susunod na entrance test. Masaya rin ang principal dahil napagpasyahan ng board na bigyan sila ng karagdagang pondo dahil sa magandang performance ng kanilang mga estudyante. Bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang fire sprinkle trick sa panibagong batch ng mga estudyante. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-turn on ang notification, at mag-iwan ng like upang makatulong sa channel. Salamat sa panonood.